Magandang hapon po sa inyong lahat. So sa hapon po ito ay ating titignan na mensahe ng Panginoong Jesucristo sa isang suffering church. At iyon ay ang Smyrna. Nabalitaan natin noon sa Nigeria na over 7,000 Nigerian Christians ay pinatay ng Boko Haram and Fulani herdsmen, Islamists, in the first 220 days of 2025. So the report was released by the Anambra-based International Society for Liberties and Rule of Law, Inter-Society, led by Christian criminologist Emeka Omegbalasi. It also estimated na hindi bababa sa 7,800 others were violently seized, inulong and abducted for being Christians. This is a sad reality, nakakalungkot na realidad. At nakikita natin yung nakaka-concern na kalalagayan ng ating mga kapatid kay Kristo sa ibang bansa. Hindi pa natin nararanasan ang ganitong persecution. Meron pa rin tayong kalayaan na sumamba sa Panginoon at kalayaan ipahayag ang Ebanghelyo, kalayaan mag-aral ng salita ng Diyos na wala tayong iniisip na maaari tayong takpin o kasuhan kapag tayo nangaral ng salita ng Diyos o nag-aaral. So, but the Scripture reveals its plain message na tayo ay panigurado na makakaranas ng mga persecution sa mundong ito. This is a fallen world and we should expect that we will suffer. We will be persecuted. Pero lagi natin tatandaan that God is sovereign. Ang Diyos ay soberano at laging naghahari at maghahari magpakailanman. This will we look at Christ's message to Smyrna. Kung kayo po ay may Bible, you can open your Bible sa Revelation chapter 2, verses 8 to 11. Revelation chapter 2, verse 8 to 11. It says, "And to the angel of the church in Smyrna write, the words of the first and the last, who died and came to life. I know your tribulation and your poverty, but you are rich. And the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death." Let us pray. Dakilang Diyos na manaming nasa langit, salamat po Panginoon sa iyong banal na salita. At sa oras pong ito, Panginoon Diyos, ay bigyan niyo po kami ng pangunawa sa iyong mensahe sa iglesia sa Smyrna. Bagaman ang Smyrna ay matagal ng iglesia at ay wala na, ngunit ang mensahe mo ay mananatili magpakailanman. At ito ay naayon pa rin sa aming panahon. Nawa ito ay maging kalakasan ng bawat isa at lalo pang pagtibayin ang pananampalataya ng iyong mga anak. Salamat po Panginoon Diyos sa pagkakataon ng pangangaral ng salita mo. Naway tanging pangalan mo lamang siya maitaas sa aming kalagitnaan.
At ang gospel o ang ebanghelyo mo ang isang maipahayag sa kapulungan ito, Panginoon. Humingi po kami ng gabay sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin ng iyong salita. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tingnan muna natin yung brief background about Smyrna. Ang bayan ng Smyrna ay matatagpuan some 35 miles from Ephesus along the coast. At ang modern name niya ay Isthmus, at ito ay matatagpuan sa modern Turkey. Sinasabi ng historian that Smyrna is the most beautiful city, pinakamagandang bayan in Asia Minor or Turkey. The history shows that Smyrna is a faithful, tapat at loyal na aliado ng Roma. And it was recognized actually by Rome. And there are many temples na nakatayo doon for their pagan gods sa kanilang mga Diyos-Diyosan. But still we don't know when the gospel reached this city. Perhaps during the church planting ministry of Apostle Paul in Ephesus. At ang message natin this afternoon is Christ's message of condemnation and encouragement for the suffering church. Christ's message of commendation o mensahe ni Kristo ng pagpuri and encouragement for the suffering church. So the Christ message for the 7 churches is a message for us today. Although itong letter nito was addressed doon sa mga churches in Asia Minor, pero yung kalalagayan ng 7 iglesia ito ay naayon pa rin sa ating kalalagayan sa ating panahon. Now, let us hear what the Lord says to the church in Smyrna. Una, Christ is fully aware of the suffering of His church. Alam na alam ni Kristo yung mga pinagdadaan ng hirap ng kanyang iglesia. As we read this passage, we can see, first, the synagogue of Satan. Ito ay tumutukoy sa Jewish community in the city of Smyrna na na-enjoy yung tolerance na binibigay sa kanila ng Rome. Hinahayaan silang mag-practice ng kanilang belief. They were permitted not to worship the emperor. On the contrary, the Smyrnian church suffered many tribulations. Pinagpasahan sila na pinasasamba sa emperor and pinupuwersa sila to declare that Caesar is Lord. They were deprived of the liberty to worship the true God. Hindi sila binigyan ng kalayaan na sambahin ng tunay na Diyos at pinagbawalan sila na ipangaral ng Ebanghelyo. They were deprived of the right to live a normal life. Hindi sila namuhay ng normal. At katunayan, itong mga Hudyong ito became Satan's instrument to add more misery. Mas lalo pang lumala ang kanilang paghihirap dahil dito sa mga Hudyo na ito na nananirahan doon. At nagdagdag pa ng matindi pang pagtitiis para sa Smyrna dahil sa persecutions ng mga Hudyo. But Christ warned the Smyrnian church that there would come a time
of persecution. Darating, sinabi na ng Panginoong Kristo na darating ang paghihirap at pag-uusig sa kanila. Greater than what they presently experience. Lalong magiging matindi ang kanilang pagdadaan ng hirap. Christ is preparing them for that day and assure them that He will also sustain them. Sa atin, sinabi ng Panginoong Kristo, in this world we have much tribulation. Pero inassure din ng ating Panginoong Kristo na Siya ang magsusustain sa atin, Siya ang magpapalakas sa atin, Siya ang magpapatatag sa atin. He is the one who will empower us, and by the Holy Spirit we will be empowered to endure sufferings and even persecutions. Siguro nararanasan natin yung mga iba't ibang uri ng persecution, and sometimes ito ay nagmumula sa ating mga kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay, o maging sa immediate family natin ay maaaring nararanasan natin yung persecution. Maaaring sa sariling asawa o sariling anak. But always remember, as you walk, as you live as a Christian, hindi ka pababayaan ng Panginoong Kristo. Sabi ni Jesus, our Lord Jesus, I am with you always. The note is that Christ introduced Himself. Pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili as the first and the last, who died and came to life, in verse 8. This is the essential truth of Christianity. Namatay si Kristo para sa mga makasalanan upang tubusin tayo sa ating pagkakasala, at hindi lang siya namatay, siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. He conquered death. That is why we have eternal life, and we have part o kasama tayo sa muling pagkabuhay. And we have a glorious day sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. We will receive a glorified body. At hindi na tayo makakaranas ng mga pag-iyak o kalungkutan o struggle sa kasalanan once na dumating na ang ating Panginoong Kristo, and that is our glorification. Kaya yung kaligtasan ay hindi lamang kapatawaran ng ating pagkakasala, kundi tayo ay binigyan ng katwiran o righteousness of Christ. At ngayon ay nararanasan din natin yung sanctification, yung patuloy na pagbabago ng Diyos sa ating buhay to be more Christ-like. Kaya yung suffering always belongs to the Lord. And sometimes God brings suffering so that we will be more be like Christ. Jesus Christ is the eternal God. And si Kristo ay walang hanggang Diyos na isinugo ng Ama sa sanlibutan to be the perfect o perfectong hain o handog para sa ipapatawad ng ating kasalanan, the Lamb that was slain and who takes away the sin of the world. Sabi nga ni John the Baptist, behold the Lamb who takes away the sin of the world. That is why you need to behold your God every moment of your life. He was crushed for our iniquity. He took our sin and suffered and died on our behalf, and He satisfied the justice of God. And on the third day, He rose from the dead physically to justify those who believe in Him. We are not only forgiven, but justified. And the righteousness of Christ imputed to us. Therefore, we were made righteous through the merit of Christ. His resurrection proves that death has no power over Him.
He conquered death. Ito'y nabasa natin sa Revelation 1:17 to 18. Fear not, I am the first and the last and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. So in other words, ang sino man na kay Kristo ay hindi na makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ang mararanasan mo ay buhay na walang hanggan, na kasama ng ating dakilang Diyos magpakailanman. Kaya kahit maghirap ka dito sa mundo, ay hindi maikukumpara doon sa kaluwalhatian na matatanggap natin pagdating ng Panginoong Kristo. And that is why the Bible always exhorts us na tayo ay laging tumingin sa eternity, sa walang hanggan, sa pangako ng ating Panginoong Diyos na dakila. Huwag tayong tumingin sa mga sitwasyon natin o sa mga material na bagay. Maaaring salat tayo sa maraming yaman ng mundong ito. Pero kung ikaw ay nasa Kristo, ikaw ay mayaman. Sapagkat kung anong mamanahin ni Kristo ay siya muling mamanahin. At maghahari na kasama niya magpakailanman. Kaya nga, kung gaano ka naghihirap sa mundong ito, mas makikita mo ang kaginhawahan at kaluwalhatian ng pagdating ng Panginoon sa Kristo. This truth is our anchor for us to stand firm in the midst of suffering and trials. Christians of all ages suffer at the hands of the instrument of Satan. Maaaring ito ay paniniil ng gobyerno nila, hindi pa natin ito nararanasan, but we don't know. The world is uncertain. Hindi tiyak ang ating mundo. Maybe, I will come na the government will oppress us. Society's rejection of the truth of the Scripture. Nalulungkot tayo every time na nakikita natin ang ating lipunan ay minawalang bahala lamang ang salita ng Diyos. Hindi pinapansin at kapag ikaw ay nagbanggit ng patungkol kay Kristo, ang nasa isip na nila agad ay ginagawa mo silang member ng iyong church. Parang religious figure na lang si Jesus Christ. Even yung advancement ng LGBTQ agenda, ito ay nakapagpapalungkot sa atin. Yung influensya ng mundo na pwede maka-influensya sa ating mga anak, it costs us in some way suffering. Nag-aalala tayo sa anong mangyayari sa ating mga anak. Especially yung sa mga anak natin who are studying in public schools and they are not in Christian school. The proliferation o yung pagkalat ng mga maling katuruan, napakarami na, prosperity gospel, social gospel, at iba't iba pa na maling turo. Na pwedeng lumason sa isipan ng maraming tao. Kaya nga, kailangan patuloy tayong maging matatag sa turo ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga pa rin at laging mahalaga ang theology sa buhay ng Iglesia. But theology should not be only academic or just to satisfy our intellectual pursuit. Pero dapat ito ay ina-apply sa ating buhay. At minsan, ang nagpapahirap din sa atin yung struggle natin doon sa kasalanan.
At may mga kasalanan masyadong mahigit sa ating buhay na talagang kailangan mong patayin ng sarili mo araw-araw. I mean, iwasan mo ang mga bagay na makapagpapabagsak sa iyo sa kasalanan. What will your response be when your reputation is at stake? And your money on wealth is removed from you. Paano kung nawala ito, inalis kayo? What will be your response? Ang church sa Smyrna suffers for its faithfulness in the gospel. Kaya sila nagsasuffer kasi tapat sila sa pangangalan ng Ebanghelyo. Hindi nila tinarikuran si Jesucristo. Hindi nila ito tinakwil. Ayaw nilang manumpa sa harapan ng Emperor that Caesar is Lord because Christ is Lord. Kaya sa panahon natin ngayon, never bow to Caesar. O whatever Caesar na meron tayo, never bow to Caesar. They live out the gospel, which is why they were persecuted by their city. At ang sabi nga ng Panginoon Jesucristo, I know your tribulation and your poverty, but you are rich. Alam ko yung paghihirap nyo. Alam ko yung kahirapan nyo, pero kayo mayaman. Itong church ito ay nagtiis ng matinding hirap, harsh treatment. Some of them lost their job, nawalan ng trabaho because of their faith. Nahirapan silang bumili ng pagkain para sa kanilang mga pamilya. And were persecuted by the Jewish community who enjoyed a special privilege to practice their religion and celebrate the tolerance of their belief and practices from the emperor. And some of them were martyred and killed because of their faith. Pero ang Smyrna, yung church sa Smyrna, nakaranas na matinding persecution. Pero hindi sila natinag. Kaya nga pinuri ng Panginoon Jesucristo ang iglesia ito. This is a poor and small church. Ito ay maliit at mahirap na iglesia, but they are rich spiritually. They have all the treasures of being redeemed. Eternal life, indwelling of the Holy Spirit, forgiveness of sin, reigning with Christ. Christ reminded them of these great treasures in Him. Truly they wait for the blessed hope in Christ's return. Doon sila naiintindihan na ang kanilang buhay na kay Kristo, and what empowers them to endure suffering is the love of Christ. The love of Christ controls them. The love of Christ controls us. Kaya nga, tayo ay nakapagpapatuloy. It is not by our own strength. It is by God's grace. Pero kapag nagsimula kang tumingin sa sarili mo, that is the beginning of your decline. But if you always look at the cross, and if you focus yourself to Christ, then you will be empowered and you will endure any kinds of suffering. And your love for the precious. Suffering is certain in this fallen world. The more you become Christ-like, the more you will be persecuted. Hindi natin sinasabi na hanapin natin na maghirap. Ang sinasabi po natin dito, you must prepare for suffering. Huwag tayo maging complacent, but we must prepare kung dumating ang suffering. Again, tayo ay
Estranghero lang dito sa mundo ito. Huwag mong gawing tahanan ang mundong ito. Dahil ang tunay nating tahanan ay ang kaharian ng Panginoong Diyos. Trust the sovereign Lord and endure suffering for the gospel. Huwag tayong matakot. Continue to live according to the glorious gospel. At kung dumating man yung persecution, look to your Savior and Lord. And that is your anchor and foundation para maging matatag ka bilang Kristiyano even under pressure and persecution. So one of the famous example of faithful servant of God, of Christ, is Polycarp. The Venerable Polycarp. If I'm not mistaken, siya po ay 80 years old, around 80 years old, nung siya ay humarap sa emperor. But he never betrayed Christ. Hindi man exact itong sasabihin ko, pero ang punto na sinabi niya, magagawa ba niyang pagtaksilan ang kanyang Panginoon yung wala namang nagawang masama sa kanya? For 80 years na kanyang paglilingkod, walang ginawang masama ang kanyang Panginoon sa kanya. Bakit niya tatalo? Ikalawa, at panghuli, Christ's commendation and comfort for the suffering church. Christ has attributed this church. Hindi tulad ng ibang mga churches, yung 7 churches. Dalawa lang yung walang review, and one of these is Smyrna. Christ consoles His church to completely grasp Him and all His promises. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Inassure ng ating Panginoong Kristo yung presence niya sa church, and He will sustain her in the hour of suffering. Christ told them that there would come severe persecution against them. However, He assures that the suffering will be for a while. Sabihin, makaranas man tayo ng suffering, may katapusan ng suffering ng mga Kristiyano. May katapusan. It is an encouragement for the suffering church. By the way, itong message ito ay talagang buhay na buhay ito sa mga nakakaranas ng persecution ng mga churches sa ibang bansa. And remember them in our prayers. So it is an encouragement for the suffering church to persevere and trust the promise of God. It also revealed to the church that Diyos is sovereign over all, including the suffering and trials. So hindi tayo bibigyan ng mga trials and sufferings na hindi natin kakayanin. But always remember that God is in control. He brings sufferings to us. Pero bahagi yan ng ating sanctification. It increases our faith. It increases our dependence sa Kanya. Minsan kasi pag smooth sailing, hindi tayo ganun malugdog ng manalangin. But one of the blessing of enduring suffering is lalo tayong lumalalim at lalo tayong nananalangin sa Panginoon when we are in suffering. But we should not wait for suffering para maging prayerful.
Christ is triumphant. Christ is sovereign Lord. Christ loved the church. Christ is triumphant, the all-conquering Lamb. He went out conquering and to conquer. His kingdom is an everlasting kingdom, and He will avenge of His elect. Kaya kahit pasama ang mundo, along nila, patuloy at lalong pang maraming matatayong iglesia sa iba't ibang lugar. Not only a church, but a biblical church. Lalo pang mapoproclaim ang gospel sa mga lahat ng mga tao. His church is more than conquerors because Christ is her head and commander. No matter how difficult our life is, by His grace we will persevere. And we are more than conquerors because Christ preserved us. Romans 8:31-32. The church endures even the evilest persecution and torture because Christ holds them up steadfast in faith. Ang humahawak sa atin ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nanatiling matatag ang iglesia ng Panginoon ay dahil tayo ay hawak ng Panginoon si Kristo. Another comforting word from the Lord: He was an ear that can hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. The true church will never be harmed by the second death. Ang isang tunay na iglesia ay hindi na masasaktan ng pangalawang kamatayan. She will never, or we will never, experience eternal punishment in the lake of fire because we are in Christ, because of our union with Christ. Sabi nga ni John MacArthur, in the face of suffering and opposition, we need to remember the limits of Satan's persecuting power and the glorious eternal rewards that await those who persevere. Our faithfulness during trials and persecutions proves our genuine faith in Christ. You must therefore persevere. Maging ising. Persevere during trials and always trust Christ and not in your own strength. Remember that Christ will help you through times of difficulties. At kung sa panahon na gusto mong mag-give up, pray to God and ask for His mercy and grace. Humble yourself. Lord, hindi ko po kaya. Help me to persevere. Help me to endure sufferings and trials. Kasi maaaring hindi natin nararanasan yung suffering or persecution sa ating mga kapatid sa ibang bansa. But maaaring nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng suffering. Ito man ay problema natin sa ating mga anak, persecution sa ating pamilya, financial problem, at iba pa. Always remember, the Lord is always with us. Hindi Kanya iiwan, ni pababayaan namin. Thomas called Didymus preached the gospel Parsha in India, provoked the rage of the pagan priests. He was martyred by being thrust through with a spear. Tulad ni Thomas, siya ay pinatay sa India sa pamagitan ng sibat. Pero bakit hindi siya natakot? Bakit hindi siya nanghinayang sa kanyang buhay?
Dahil doon sa promise ng Panginoong Kristo that Christ conquered death. At ang napatay lang naman ng mga taong yun ay yung katawang lupa. Pero his soul is secured in Christ. Kaya nga sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is to live. In conclusion, Christ's message for the suffering church is to be faithful until death, maging tapat hanggang sa kamatayan, hanggang sa huli ng ating hininga. Be faithful and trust Him completely in the hours of suffering and persecution. He will protect and sustain His church. Let us pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe nito. Salamat po sa iyong pangako. Natutulungan niyo po kami, isusustain niyo po kami, palalakasin niyo po kami sa panahon na dumating ang mga matitinding paghihirap o pagsubok. Salamat, Panginoon, sa pangako mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. That you are always with us. You are always with your church. That you will always protect your church. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga pangako mo, sa covenant, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa masaganang biyaya at katapatan. We commit everything to you, Lord. Everything. We ask always for your mercy and grace. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tumayo tayo lahat sa ating mga gawin. Natin tangay niya. Thank
Panginoon, salamat po sa pagdating niyo sa aming sa buong araw ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa lingkod na pinapili para sa amin. Nawa ang mensahe sa akin ito ay maging bahagi ng ating buhay, Panginoon. Sa aming paglamat bilang Kristyano, sa aming mga gawain, sa aming mga kinagabilo, Panginoon, sa iba. Nawa, patuloy na dala namin ang mensahe, ang Ebanghelyo, Panginoon, na patuloy namin sa buhay araw-araw. Nawa, Panginoon, sa mga bisita po namin, mga kaibigan, Panginoon, mga sumama, nawa ay tulungan po sila, Panginoon, na maunawan niyo lubos ang mensahe sa amin ito. Ang Ebanghelyo ng nagtasan na rin maging kinawasan na ng puso at buhay upang ganyan sa magkatayanan na ang pangin naman ng pag-asa sa kalugtasan ay ang ginawa ng aming Panginoon Jesus na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang dalhin ang bigat ng aming pagkakasala para kami nagpatubos po kayo. Sa mga mananampalataya, lahin namin, Panginoon, patuloy niyo kong palakasin, patuloy niyo kami gamitin sa iba para sa pagkakalan ng salita, sa ikapupuri at dadakila ng iyong mga. Salamat po, Panginoon, kung natin po ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon.